nyo sa pagbabago ng Nueva Ecija. Kasama kami, kasama kayo, tayong lahat. We are not makers of history. We are made by history. Sa Tagalog, hindi tayo ang humuhubog ng kasaysayan. Tayo ang hinuhubog nito. Yan po ay mula kay Martin Luther King. Kaya naman ngayong ikalawang araw ng buwan ng Disyembre, taong 2025, magbabalik po tayo sa ating kasaysayan. December 2, 1899, naganap ang Battle of Tirad Pass. Ito yung ating pangunahing tauhan dito, si Gregorio del Pilar. Sino siya? Siya yung pinakabata sa mga general ng himagsikan. 23 years old nang mamatay. Faithful kay Pangulong Emilio Aguinaldo bilang commander ng kanyang Presidential Guards. Ang bansag sa kanya ang batang general, Boy General. Marami nang naipanalo si Boy General bago ang Tirad Pass, kabilang laban sa Bulacan, Quingqua. Ano ang Tirad Pass? Isang makitid na daanan sa pagitan ng mga bundok sa Ilocos Sur. Estratehikong lugar. Ang pagharang dito ay makakahinto o makakabagal sa paghabol ng mga Amerikano kay Aguinaldo. Kinumpara sa Thermopylae dahil sa small force versus large army setting. Ang galing dahil makitid yung daan, kahit mas marami yung kalaban, matatalo. Yun po yung kwento ng Tirad Pass. Ano yung mismong nangyari? 60 sundalo lamang ang puwersa ng Pilipino. Karamihan ay mga Bulakenyo. Katapat nila ang 300 well-armed US soldiers mula sa 33rd Infantry Regiment. Dahil sa husay ng taktika ni Boy General, 3 oras na naantala ang pag-usad ng Amerikano. Hindi nila inabutan si Emilio Aguinaldo. Isa sa iilan ang dinapuan ng heroic last stand sa ating kasaysayan. Yan ang Battle of Tirad Pass. Nang makuha ng mga Amerikano ang posisyon, nakita nila sa bulsa ni Del Pilar ang kanyang huling tala sa diary. Anong nakasulat? I die as I face the enemy. My only regret is that I cannot do more for my country. Bakit ito mahalaga sa atin ngayon? Dahil paalala na ang paglaya ay bunga ng kabayanihan ng kabataan. Isang inspirasyon sa sandaling tayo nalulungkot o naghihirap. May mga taong nag-aalay ng buhay para may kinabukasan tayo ngayon. Isang kwento ng pamumuno at pag-alay, hindi lamang pakikidigma. Very relevant sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa, kung saan sinisigaw ng ating mga kababayan. Ikulong na yan, mga kurakot, at marami sa mga tinig na yon ay nagmumula sa ating mga kabataan. Dahil sa kanila naman ang kinabukasan. Maaaring hindi na natin maranasan yung magandang idudulot ng pagpuksa sa mga buhayan ng lipunan. Maaring sila na ang makinabang. Pero ang mahalaga, may ginagawa tayo. Ngayon din po ang International Day for the Abolition of Slavery, isang pandaigdigang panawagan laban sa makabagong anyo ng pagkaalipin. Bakit December 2? Dahil December 2, 1949, inaprubahan ng United Nations and Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others. Ito ang unang internasyonal na batas na naglalayong tapusin ang anumang uri ng pang-aalipin. Ano nga ba ang modern slavery? Hindi na ito tanikala at auction gaya nung panahon ng kolonya. Ang modernong pagkaalipin ay maaring human trafficking, sex trafficking, forced labor, mga manggagawang hindi pinapasweldo o hinihingan ng sobrang oras
ng pagtatrabaho ng walang katapat na tamang sweldo. Debt bondage, utang na hindi matapos-tapos. Hindi natin pinapasweldo natin ang utang, yung mga manggagawa. Yan po ay isang modernong pag-aalipin. Child labor, forced marriage. Gaano ba kalala ang problema ng modern slavery ngayon? Ayon sa United Nations at Walk Free, 50 million ang kasalukuyang nabibiktima ng modern slavery. Pinakamarami sa South at Southeast Asia, Africa, Middle East. Maraming Pilipino ang nalalagay sa panganib dahil sa undocumented migration at illegal recruitment. Maraming OFW ang nagiging biktima ng forced labor at kontratang hindi makatao. Paalala rin ito sa ating komunidad, lalo na sa mga magsasaka at kabataang manggagawa, na dapat patas ang sahod, makatao ang oras ng trabaho at walang sino man ang pwedeng abusuhin. Ang buong puwersa po ng DWNE Teleradyo ay nakikiisa sa pagsusulong at pagtataguyod ng advokasiyang wakasan ang modern slavery sa ating bansa at sa buong mundo. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Straight Talk mula sa DWNE Teleradio team na pinangungunahan ni Station Manager Joseph Anthony de Guzman. Nakapailalim po tayo sa pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija, Office of the Governor, na pinangungunahan ni Governor Aurelio Oyi Matias Umali, katuwang si Vice Governor Hill Raymond de Lemon Umali. At syempre ang ating pagbati sa pinakamarikit na naging gobernadora ng lalawigan, kauna-unahang babaeng gobernador, Cherry Domingo Umali. December 2 na po tayo at 23 araw na lang. Magnonoche buena na tayo ng 500 piso. Kumusta na po kayo mga kababayang Novo Ecijano? Pagka ganitong paparating na ang Pasko, no, ang sarap ng pakiramdam dahil malamig yung panahon, parang nakakadagdag ng enerhiya at saya. Parang nararamdaman natin yung positive energy sa paligid na parang likas na lumilitaw yung pag-asa, yung happiness, mas nakangiti ang mga tao. Ito yung paborito ko rin pong season eh. Ang season ng Pasko. Ako po si Delphine Agustin Ilaw. Ako ang inyong makakaulayaw mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Martes at Huwebes dito sa Straight Talk. At sa atin pong pagbabalik ay ating makakasama sa ating programa ang jet setter ng bayan. Ginagawang palengke ang Paris para magtanghal. Alamin natin ang kanyang adventure. Patuloy po siyang nagiging inspirasyon ng mga Novo Ecijano sa larangan ng sining. At patuloy niyang winawagay-wayang watawat ng bansang Pilipinas sa iba't ibang bansang kanyang pinupuntahan. Makakasama po natin ang tinaguriang Amang Pintor. Pero bago yan, narito ang ilang paalala at musikang handog namin sa inyong lahat. Ngayon lang tayo nagkita. Buhay mo
di kaiba. Ang pangarap na sa atin ay nagsama, likha'y damdamin na may pag-asa. Pangarap na taglay ng ating tinig, paggawa't pagkilos ang maghahatid ng kaganapan sa pagod at sa pawis, mapayapang bukas ay sasapit. May awit ang buhay ng taong nagpapanday, bawat hakbang nilalakbay, kahit may luhat takot na sumasabay. Di tayo maghihintay, tuloy ang lakbay, tuloy ang pagpapanday. Kapayapaan ay kakamtin, tuloy ang himig, tuloy ang awit. Sa bawat kamay na lumilikha, may awit sa bawat diwang malaya, may awit sa bawat higdi na magsisilang ng pangarap at kinabukasan. Ngayon lang tayo nagkita, awit natin, awit ng pag-asa. Ngayon lang tayo nagkita, awit natin, awit ng pag-asa. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. WNE Siyam na raan sa inyong talapitan, kasama nyo sa pagbabago ng Nueva Ecija. Kasama kami, kasama kayo, tayong lahat. 21 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Sumusubaybay po kayo sa programang Straight Talk at ako ang inyong kaulayaw, si Delphine Agustin Ilaw. Kasama natin ngayon si Amang Pintor, Elito Sirca, Tolit sa kanyang mga kaibigan. Nag-usap po kami kagabi tungkol dun sa isang proyekto niya, advokasya, Lakbay Pangarap, para ito sa mga kababayan nating IPs, mga kabataang IPs na magkakaroon ng field trip sa National Museum at sa iba pang mga mahalagang venue na pwedeng matuto ang mga bata. At magaganap yan sa December 13. 13, tama ba ako? December 17, pero... 17. Yung... Okay. Na mukhang magiging December 22. Pero ang mahalaga, merong ganito. Advokasya na ito po ay parang masasabi nating bunga ng kanyang pagsisigasig na magtanghal sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Huwag na po nating patatagalin, pabatiin na po natin si Amang Pintor. Magandang umaga sa iyo, Tolits. Magandang umaga sa inyong lahat dito sa Nueva Ecija. Yan, at magandang gabi, magandang umaga rin kay may jet lag pa. May jet lag pa. At magandang umaga rin kay pareng Delphine Ilaw.
Yun, mabuti naman at makakapiling ka namin ngayong Pasko, no? At miss na miss ka na ng iyong pamilya at ng iyong mga kaibigan. Pag-usapan muna natin yung tungkol sa lakbay pangarap. Pagkatapos, pagkwentuhan natin yung pagliliwaliw mo sa buong mundo. Actually, hindi naman siya nagliwaliw. Maganda naman yung kanyang, may maganda naman siyang pinuntahan, para magtanghal. Pero kasama na yun. Yung lakbay pangarap. So, itong lakbay pangarap, isa siyang programa natin para at least bigyan natin ng puwang, no? Ng bintana, ng pinto, ika nga yung mga kabataan na mabago yung kanilang pananaw sa buhay kapag nakakita sila ng ibang mundo na para sa kanila, parang gano'n. At karamihan sa mga target beneficiaries natin dito, mga IPs, o mga IPs na mga bata lang ito? Mga IPs na bata na yung mundo nila dun lang sa remote area umiikot. So, dapat makakita sila ng ibang mundo na isipin nila, mayroon pa palang ibang mundo bukod doon sa nakikita ko. Parang gano'n. Kinikilabutan ako kasi napakagandang advokasya nito mga kababayan, na sa totoo lang, napakaliit ng mundo ng mga batang IPs na yan. At ako, for the past 5 years to 6 years na nakasama ko tong mga to, talagang nakikita ko yung halaga nito, no? Na makita nila yung ibang mundo at maranasan nila yung ibang mundo dahil sa ngayon yung pangarap nila nandun lang. Although nabubuksan natin sa kanila unti-unti yung pagpapahalaga sa edukasyon, at ang edukasyon pag nagbabasa sila ng libro at tinuturuan sila sa klase, somehow nagkakaroon ng pinto o bintana sa ibang mundo. Pero iba yung sila mismo ay makakarating ron. Meron nga sa kanila hindi pa nakakarating ng SM Cabanatuan. Yeah, so, tama. Ano yung mga pupuntahan nila? Unang-una, maganda kung ipapakita natin sa kanila yung mga bagay-bagay na nakalagay sa libro na nakikita nila, binabasa nila sa school. So, ito pala yun, sabi nila dito na gano'n. At the same time, makakita sila ng mga tao na nasa opisina, nagtatrabaho, at yung mga pagtawid sa trapiko. No? Yung mga naglalaki ang mga buildings, ganun, sa Maynila. Malaking bagay yan. Yung mga highways, yung iba't maraming sasakyan, gano'n. Yes, masubukan nila na pumindot sa elevator, no? Na pupunta sa second floor o mas mataas pa. Ang iniisip ko kasi diyan, base ito kasi do sa pangyayari sa akin nung bata, no? Na yung aking kapatid ay isang profesor sa Salesio, na nung nagbakasyon ako doon, nakita ko na ba't ka ako yung mga tao na nakaupo sa table. Sabi ng utol ko, mga nagtatrabaho yan. Sabi, trabaho na ba yan? Sabi ko, nung bata ako. So, yung tatay ko naman, dinadala ako sa Manila sa kanyang trabaho, sa Laguna, kung saan-saan, no? Nakikita ko naman yung mga magagandang ilaw sa Manila kasi dumadaan kaming gano'n eh. So nakikita ko ang daming mga sasakyan, mga jeep, ganyan. So habang tumatanda tayo, nangangarap din tayo na ay dapat pala magtapos ako ng pag-aaral para makamit ko yung ganyang posisyon, no? Makarating sa ibang bayan, ganyan. At nung ko nakita na mayroon pa palang ibang mundo bukod dun sa aking iniikutan ng bata. So kaya gusto kong gawin sa kanila yung ganong approach. Ang simple lang yung nakita ni Amang Pintor na bakit sila nakaupo sa mesa. Kasi nagtatrabaho sila. Ganun lang kasimple yung nakita niya, pero ito dadalin niya itong mga batang IPs na ito sa National Museum. Una-una, National Museum kasi yun bukas kaya ang National Museum ng December 22. Yun nga yung isang be-verify ko. At the same time, kung actually ang unang date natin ay 16. So kung okay yung 22 at bukas yung National Museum, so 22 tayo. Ang ko lang diyan, hindi naman kasi pwede ng Sabado, Linggo kasi sarado talaga yung mga pupuntahan.
Yan. May museong pambata, di ba? Sa Along Manila rin. Doon din sa Along Manila meron din. Maraming actually pwedeng puntahan doon, pero inilista natin yung mas yung priority muna. Kung mayroong time pa at saka natin dadaanan pwede. So, 5 po sa mga scholars ng Dupinga ay makakasama dito. Si Daisy, grade 2. Si Barbie, grade 3. Si Aiko, grade 3. Si Joanne, grade 3. At si Marimar, grade 3. Puro babae mga scholars ng Dupinga. At ako ang excited na para sa kanila. Hindi pa, ewan ko kung alam na ng mga bata. Sa Monday, magkikita-kita kami. Imi-meeting ko yung mga nanay nila. Tapos, pag-usapan namin kung sino ang pwedeng sumamang magulang. Magkakamag-anak naman sila, pero kailangan may kasamang nanay. Yes, tama. Kaya napakalaking bagay po nito na bubuksan natin sa mata ng mga batang ito yung mundo. At palalawakin natin ang kanilang universo. Ito yung talagang di ba? Ito yung talagang learning kasi yes, yung pagdalaw mo sa ibang mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Tama. Ang sabi nga natin, no, yung kaalaman natin napapag-aaralan sa eskwelahan. Pero iba pa rin talaga yung actual mong nakikita, no, nahahawakan, mas mahirap kalimutan. Yung ganon. So yun yung natural learning na tinatawag. Tulad nung tayo mga college pa lang no. Naglalakbay tayo, nag-hiking kung saan-saan. Yung natutunan mo sa labas ay actual na yun no? Yun yung nai-apply natin sa buhay natin. Yung sa school natin parang theory pa na kailangan pa natin i-apply after nang makagraduate tayo. Pero yun talaga, yung naglakbay ka, no, on hand na yun So, actual na experience na talaga. Kaya maganda. Lalo mga batang pa lang, sa kaisipan ng bata, no, mas ma-improve pa nila lito ron yung mas magandang buhay ka. Ilang bata ito na dadali natin sa Maynila? Ang 5 lang din doon sa 10 sana, pero ang unang nakalisa sa akin 5. Pero kung sakaling mayroong gusto pang humabol, pwede ba siguro, depende siguro doon sa sa situation ng lugar, no? At doon sa pamilya. So, bali lahat, ilan lahat? Kung sakali, 15 sana yon, no? Pero kung hindi, 10, yung sure. Mahalaga na yun. Doon sa 10 yun, bawat isang bata kasi, hindi lang isang bata yun Kasama nun yung kanyang buong pamilya, kasama nun yung kanyang komunidad, dahil sila yung representation nung community na yun. So, bakit ba pumasok ito? Kailan nag-start ito? Yung programa na yan, actually, nung last year pa. Ang isang problema kasi, yung partner natin sa AFP, nagbago ng battalion commander. So, medyo back to zero tayo. Ganon. Pero ganon pa man, sabi ko, talagang dapat ituloy na. Kaya may support at wala, diretso, sabi ko nga. Ang daming connections ni Amang Pintor. Meron pang mga military, sa kanila sana yung manggagaling yung sasakyan ng mga bata. Pero di ko na mahintay dahil medyo nagkaroon ng pagbabago doon sa setup ng mga military sa San Jose. Yan. Pero mayroon namang sumagot ng sasakyan sa mga bansa na pinuntahan ko. Sa UK actually. Ito yung RPG Travel. Siya yung sumagot ng sasakyan doon. Good. Yan, So, kaya sabi ko, sige, tuloy na. Anong klaseng sasakyan? Parang bus. Ganda. So, saan manggagaling ito? Ngayon, kung hindi maging available yung bus niya from Manila, pwede na lang kumuha naman dito sa Nueva Ecija, the same din, bus din. So naglululan siya ng mga 25 na kaya maglululan ng 25 hanggang 30 daw, pero 25 tama lang. Okay. Sapat lang. So susunduin ng mga bata. Yes, so saan manggagaling yung bukod sa Dupinga? Saan pa manggagaling yung iba?
Yung experimental kasi muna dun sa bayan namin sa Pantabangan gagaling. Ito ba yung pinuntahan natin nung nakaraang 2 taon na ba yun? Yan, dun sa sitio. Ano ko na? Parang Ayan, sa Kadaklan actually yan. Ayun, yun. Okay. So, yun po ang kwento ng lakbay aral ng napakaswerteng 10 hanggang 15 batang makakasama natin para buksan ang kanilang pagkatao sa universo. Sa atin pong pagbabalik ay makikipagkwentuhan na po tayo kay Amang Pintor sa kanyang pagliliwaliw sa iba't ibang bansa para magtanghal at i-promote ang sining ng ating bayan. Bago yun, narito ang ilang musikang handog namin sa inyo. Kahanga-hanga kayong ang sarili, laan sa pagsisilbi. Kayong ang ligaya ay nasa ngiti ng bawat dukha't api. Walang hinahangad na gantimpala, kundi ang makitang bayan ay malaya. Walang katumbas ni anumang halaga, dakila ninyong gawa. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Kahanga-hanga kayong bumabago sa lipunan at sa mundo. Ang kapuluhan ninyo'y mamamalagi at di maitatanggi. Sa bawat pahina ng kasaysayan ay gintong talang laging masisilayan, at ang kahulugan sa mahihirap, liwanag ng isang bagong bukas. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo, mabuhay kayo, mabuhay kayo kailanman. WNE Siyam na Raan sa inyong talapitan, kasama nyo sa pagbabago ng Nueva Ecija. Kasama kami,
8:38 a.m. para sa mga taong ginagawang relo ang radyo. It's okay not to be okay. Ngayon, mas madali na para sa ating mga Novo Eciano, lalo na sa ating mga kabataan na may makausap at malapitan sa oras ng pangangailangan. Bilang bahagi ng adikain ni Governor Aurelio Oye Matias Umali at ng malasakit ng ina ng lalawigan, former Governor Cherry Umali, inilunsad ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial Health Office ang Mental Health Hotline. Pwede po tayong tumawag o mag-text sa Globe sa numerong 0916-686-5915 at sa Smart 0932-460161. Huwag kang mayayang tumawag, nandito kami para makinig, umalalay at magbigay ng agarang suporta. Kasama po natin ngayon si Amang Pintor, ang ating kababayang Novo Ecijano na winawagayway ang husay ng dugong Novo Ecijano sa iba't ibang panig ng mundo. Tolits, ilang taon mo nang ginagawa ito? Ang pagpunta sa iba't ibang panig ng mundo para magtanghal. Nagsimula ako 2017 eh. Oh, 2017. Almost 6 years. parang ito na ang regular job mo, no? Ang bumiyahe. Actually, tutok na ako talaga sa full-time na artist na eh. Oo. So, paano yung iba mo pang mga pinagkakaabalahan yung mga, di ba, sa editing, may mga ganung-ganung ka pa, yung paglikha ng music, ganun. Naisisingit naman, pagka walang ginagawa, walang show, may mga may mga space naman tayong ilang oras na pwede, lalo sa gabi, no? Yan, so nagagawa naman natin yung ibang gusto nating gawin. So extra. Show ang tawag mo dito sa mga pagbisita mo, mga naiimbitahan ka na ng mga iba't ibang mga kababayan ba natin o iba't ibang mga organisasyon. Kwentuhan mo naman kami. Actually, tawag ko dyan. Ipaliwanag mo sa ating mga kababayan kung paano ito nagaganap, ganun. Yeah. Actually, tawag ko dyan, charity show. Sabi ko nga, pag nasa ibang bansa ako, di naman po pwedeng maghanap buhay doon. No? So, ang talagang purpose lang naman natin talaga, kaya tayo nagpupunta doon. Nung una kasi, ang target natin, humanap ng mga sponsors eh. Magkaroon ng sponsor yung ating ginagawang charity sa ibang bansa. Through hand painting show. Ganon. Kaya minsan, pagka gumawa tayo ng mga painting doon, so sabi ko, hindi yon yung mga gusto mag-collect ng painting, sabi ko, hindi yon for sale. Yun ay for donation. Basta nag-collect sila, kinulik nila yung painting ko, may minimum donation lang. Yun lang nire-required ko ron. Kasi mababatas ka pagka nagbenta ka, ganun. Magiging business siya, wala ka namang lisensya para gawin kaya volunteer lang Pero siya, ang ganda, no, na naisasabay mo yung advokasya mo para sa mga bata at kung sino-sino pa. Kasabay ng ng pagsusulong mo ng iyong artistry. At the same time, yung advocacy natin, personally, bilang artist na yung tinatawag kong indigenism arts. So, sabay-sabay na lahat yun, no? Ano nga ba yung purpose na lahat? turuan mo kami tungkol dito sa indigenism art. Yeah, yung indigenism art, actually, college pa lang tayo, ginagawa na natin yan. Ako nagsimula nung pagpipaint sa blood. Kasi nga, nung panahon na yun, gusto natin kalampagin yung buong mundo pagdating dun sa tinatawag na climate change o yung tinatawag na global warming. Kasi 1992, masidhi na yung issue ng global warming noong panahon na yun. No? Kaya ang kwan natin nun, yung group natin nun sa Artist Club, ito yung tinutukan na about climate change noong panahon na yan. Kaya nung binigyan ako ng tribute ng Celesio sa CAS, nag-exhibit, naglabas ako ng blood painting para yun yung start ko para ako dun sa akin tinatawag na indigenism arts.
Okay, so paano mo ngayon ipinagpapatuloy ito sa pagbisita mo sa iba't ibang bansa? Yeah. Kung babalikan yung nakaraan nun, no, marami na nagsunuran sa atin sa paggamit ng indigenous material, tulad ng mga artist na gumagamit ng kalawang, ng bawang, no, ng coffee at kung ano-ano pa. So nagsulputan na nung panahon na yun yung mga Tama. yung mga gumagamit niyan, no. So ang ano natin doon, para natin madala natin sa ibang bansa, may ipakilala natin sa ibang bansa itong tinatawag na indigenism arts, no. Nagbibigay ako ng workshop sa mga bata doon. Ang ginagawa so may natin, mga workshop ka rin sa mga bansang binibisita mo? yes, oo. Bukod dun sa yung Sa show. charity show, may workshop pa. Yeah, dati puro show la ako noon, pero sabi ko nung may nag-invite sa akin isang school noon, pagdating nagpa-workshop sa mga bata, pwede pala to, sabi ko. So nagdire-diretso na ako na magbigay din ng workshop. Pero para maisingit ko yung tinatawag na indigenism arts, mayroon akong ginagawa na spirit art through indigenism art. So yung spirit art na workshop na ginagawa ko, parang pipikit ka, tapos may coupon band, papatakan mo siya ng paint, saka mo siya gagalawin. So huhubog yung magkakaroon siya ng image. Then hahanapin mo kung ano yung image na nakita mo. So bukod sa bumibilis yung isip mo pagdating sa creativity, at the same time, yung advocacy yung tinatawag ko doon, sa halip na paint yung gamitin ko, naghahanap ako doon ng either katas ng prutas o kaya coffee. Yan, toyo, yon. So yun yung ginagamit natin. Yeah, para may paalala sa kanila, yung tinatawag nating indigenism arts. Para makita nila na ito isang advocacy, no, na ipapaalala sa mga kabataan na dapat alagaan yung kalikasan, parang gano'n. Kasi nanggagaling sa kalikasan yung mga material, no? Ng isang artist. So mahalaga yung kalikasan para sa artist, no? Kung wala yung kalikasan, sabi nga nila, walang paghuhugutan ng likhang sini ang isang artist. Yung inspirasyon, ano? Yung pakikipagniig sa Yes, kalikasan. Kasi yung beauty, parang doon natin unang nakita, no? Yung esensya ng kagandahan, yung mga greenery, iba't ibang klaseng green, hue ng green, tapos yung paglubog ng araw, yung mga kulay, yung mga shapes, ano, pati yung mga paggalaw nila. Tapos, Parang hindi nga makukumpleto ang isang sining. Halimbawa, ikaw kung hindi ka pipinta ng puno, halimbawa. Yeah. Tapos, ang pinakamagandang kalikasan, sabi nga, yung tao, di ba? So bahagi tayo ng kalikasan eh. Tama. Kaya yung pangangalaga mo dun sa kalikasan, hindi lang yung mismong non-living things ang inaalagaan mo, pati sarili mo rin dapat alagaan mo. So parte tayo kasi ng kalikasan. Parang gano'n. Ang ganda niyan. So nakailang bansa na tayo mula nung 2017? Hindi ko na rin mabilang eh. Pero itong nakaraan kasi 8 bansa yung pinuntahan ko eh. Ano yun? So Nag-start ka sa Germany, Poland, balik ulit ng Germany, tapos sa Paris, sa Netherlands, sa Belgium, UK, Roma, Greece, saka sa Nice. Saan yung huli? Pero actually kung France lang yon, kung susumayin mo siya, Germany, Poland, Netherlands, Belgium, UK, France, Roma, tapos Greece, kaya 8. So, nag-trend ka? Nasubukan mo mag-trend? May train, may bus, mula sa halo-halo. Paris, yung magandang scenery na makikita mo. Ganon? Mula sa Germany, papuntang Poland, train. Bus pala yun, bus. Then, puro bus actually. Ang train ko, yung ilang bansa lang, yung Netherlands to Belgium, mga ganon. Ang sarap rin kasi mag-travel by land, lalo na nakatabi ka sa bintana. Ano yung pinakamagandang scenery? Saan ka pinaka nag-enjoy? Yung nakikita ko kasing scenery doon, unang-una kasi, sabihin natin, ang pagkakaiba lang ng Pilipinas doon, no?
yung itsura ng mga puno. Kasi lagi ko tinitingnan kasi ako, Makukulay Pag mga nagpipinta kasi puno ako, nila, no? pag nagpipinta kasi ako, laging may puno Mm-mm. Ganon, kasi kinukonvert ko siya para sa human, ganon yung puno. Kaya titingnan ko ano yung pagkakaiba ng puno ng Pilipinas sa puno doon. O ano? Pagdating sa puno nila doon, medyo diretso. Tapos yung kanilang mga dahon, no, nag-iba ng kulay. May green, may ano na siya, yellow, ganyan, brown, Orange. mga orange, Ganun, yung mga may ganun. red, yan, no? diba? So yung pagkakaiba, at saka straight siya kalimitan. Dito sa atin, paliko-liko Aba. Parang babaeng puno yung sa atin. Doon kasi lalaki. May Parang mga ganun. kembot-kembot. Oo, may mga kembot dito sa atin doon di mga dire-diretso lagi. At the same time, titingnan ko rin yung yung paligid ng puno, no? Kung ano yung damo na tumutubo, gano'n. So, parang kasi nakikita ko doon, parang pantay-pantay yung damo, gano'n. Siguro dahil sa may nangangalaga, no? Hindi siya ganong madumi, gano'n. Yung mga yung ibang mga siguro yung grass doon, no, nalilinis kaya magandang tingnan. Ganon. So, ang pagkakaiba lang, medyo malinis lang ng konti doon dito sa atin. Hindi pala konti, talagang malinis. Dito sa atin, medyo hindi lang nabibigyan ng pansin na linisin. Ganon. So, yun lang, ganon lang naman. At saan ang favorite mo na napuntahan mo? Sa favorite ko, pagdating sa arts, Europe kasi ang daming doon open na open sa sa kanila yung arts pero pagdating sa lapit at saka sa yung ganda at disiplina din yung Australia at saka Germany. Ayan, pag-usapan natin, tuloy natin yung pag-uusap dyan. Ipapasok lang tayong isang mahalagang ulat mula kay Kakamping Romel Roque. Magandang umaga sa iyo, Caromel. Yes, Delphin, mapagpalang morning. Matagumpay nga, Delphin, na nairaraos ng mag-asawang Governor Oy Matasumali at Ma'am Cherry Umali ang gabi-gabing online and face-to-face Grevicia Prayer Warriors. At kagabi nga ay binahos ang huling pagtitipon ng lahat ng mga kabilang o miyembro ng Grevicia Prayer Warriors sa kanilang tahanan dito sa may Solidad Santa Rosa, Grevicia. Dinaluhan naman ng mga tiga 4th District, ibang bahagi ng sa Mississippi, Cabiao at dito sa may Talavera ay talagang naging masaya. Umabot itong si Governor Oy Matasumali sapagkat ayon nga sa kanya ay siya pa ay galing doon sa meeting ng mga Vice Mayors League. At siya ay masaya na sa mga face-to-face ay naka-face-to-face niya lahat. Ang mga dati-dati ay nakikita lamang niya online sa mga prayer meeting gabi-gabi ng Grevicia Prayer Warriors na nagsimula noong panahon ng pandemic kung saan sa buong Pilipinas dito lamang sa Grevicia nagkakaroon ng online prayer meetings ng mga pastor at mga kapatiran iba-ibang sektang Kristiyano sa Grevicia. Ayon naman dito kay Ma'am Cherry Umali ay siya ay full support sa gawain ito at magkakaroon nga sa December 8 ng Christmas party ang mga aktibo na miyembro ng Grevicia Prayer Warriors. Caromel, yes, partner ng team. Mga ilan ang miyembro ng Prayer Warriors natin? Sa gabi-gabing online na prayer meeting ay umaabot ito ng 400 pero higit pa kasi yung iba naman ay hindi nakakasali at yung iba ay wala naman dito sa Grevicia na sa ibang bansa na sa ibang lugar pero pinipilit na makasali lahat at hindi lang isang GC. Marami ng GC ito na hindi mapagkasya talaga doon sa Google Meet dahil sa dami na nga kaya gumagawa ng paraan itong sila Ma'am Cora Domingo na mapalagutan laro. At ito ay live ding napapanood sa Facebook Live ng Grevicia Prayer Warriors gabi-gabi. Ang dami nun, 200, mahigit 200. At ikaw ay bahagi nito, Caromel? Mahigit 400. At ito ay halos lahat ng lahat ng church sa Grevicia pero marami pa rin mga church ang hindi kasali tulad ng mga tinatawag na may mga panuntunan na malalaking tulad ng pero yung ibang mga kabahagi ay sumasali pa rin sapagkat napakasarap na ulayaw
ng ating buting gobernador, Godoy Matos Umali at Ma'am Cherry Umali sa gabi-gabing panalanginan sa Nueva Ecija, partner. Ano ang pinaka una at mahalagang panalangin na dinudulog naman ninyo ng mga prayer warriors natin? Una, ang ating lalawigan na namuudkani, na sa buong Pilipinas ay nagkaroon ng gabi-gabing panalangin sa pamamagitan ng founder nito na ating butihing Gobernador Oye Matos Umali at yung pagiging matulungin na ating buting gobernador na talagang libre bigas at yung kapayapaan, yung katotohanan, yung pagpapala sa kanya na akala natin ay malaking pagsubok pero sa bandang huli ay napakaganda ng resulta. Ang galing. Maraming salamat sa iyo, Carmen. Yes, Kadelpin. Maraming salamat sa napakagandang ulat. Okay, partner Delpin, yan ang report mula sa labas ng himpilan. Ito si Romel Roque, nag-uulat sa istrikto ng DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi. Yun po mga kaibigan, si Romel Roque, ang ating kakampi. At maraming salamat sa prayer warriors ng Nueva Ecija. More than 400 pero more than 200 daw yung nagkikita gabi-gabi online para ipanalangin ang ating lalawigan. Napakagandang movement ito. Balik tayo sa ating bisita. Nako, na-miss ko yung yung may mga binanggit siyang mga bansa. Norway ba kasama? Di pa. Pagbalik. Okay. So, ano yung mga bansa nga na para sa'yo ay katangi-tangi? Sa mga napuntahan pagdating mo? sa disiplina at kalinisan, yung Germany. Yan. Pero pagdating sa yung malapit siya, almost the same sa Germany, yung Australia. Yung nag-enjoy ka sa scenery. Sa scenery, pagdating sa scenery, sa gawing Europe lalo na yung sa Greece, kasi yung sa Greece kasi makikita mo talaga yung mga structure doon na nasa libro natin. Yung mga nakikita puro natin. puti. So natutuwa ka doon. Sa libro lang natin nakikita, pero nakikita mo siya na actual doon. Yung kasi kalimitan yung yung mga Greek na panahon yung nasa libro natin, kaya yung mga structure ng mga mga lumang Griego na mga buildings sa mga Sirana, yung mga Parthenon, mga ganon, yung Coliseum. Yung mga hero at saka nandun. Gods and goddesses. Yes. So, may mga nakita ka mga famous works ng mga famous artists? Yes, ako naman. Ayan, sa gawin ng France, sa Paris. At the same time sa Belgium, Netherlands, So diyan nagkalat kasi yung mga painting talaga ng mga sikat na artist, Ano yung kay Picasso, kay Leonardo da Vinci. Ang mangha ako yung kay kay Michelangelo, yung mga marbles sculpture, nandun sa sa Netherlands. Nasa Netherlands yun. Ang Paris, madumi. Yung Paris, hindi ko napuntahan actually ng malapitan yung Eiffel. Pero naman, medyo nakikita ko sa malayo, yun nga lang sa dami ng tao, dumudumi siya kasi maraming tao So nahirapan siguro silang linisin sa araw-araw. Mapanghi daw Ha? Mapanghi. Yun nga sabi nila. Tapos wala ka namang mga karanasan sa mga pickpocketers doon. Dagsa mga pickpocket sa mga tren sa Paris, sa mga European countries, di ba? Dahil sa napapaalhanan ako ng mas maaga in advance, napapangalagaan ko kung so totoong ganun kagrabe yung sitwasyon? Sabi na parang nila, pero normal yung pickpocketing? Sabi nila. At saka yung iba kasi napapanood natin sa YouTube, sa social media, Yun. Pero pagdating ko naman doon, hindi naman tayo naka-encounter ng ganun. Although ingat talaga rin.
ang pitaka, lalo na yung passport mo, passport. di ba? Naku. Number one yan. Madideport ka. Makukulong ka muna no, sa immigration nila, Yes. tapos saka i-deport. Napakahirap. Kaya yun dapat talaga, i-shield mo siya ng todo eh. So Ganon. mag-isa mong nagta-travel dito sa mga bansang ito. Sarap Naku, naman. nagtatanong nga sila sa akin, Oh. paano ko daw ginagawa. Oh. Siguro mayaman daw ako. Sabi ko, hindi ako mayaman, sabi ko. Mayaman po siya sa puso, Kaibigan, sa yan. ideas, Pero sa- sinishare ko kung sa paano kong creativity. ginagawa. Oh, sige, paano? Sabi ko nga, ang kukunin ko lang ticket, minsan pag kulang ako ng pera, sabi ko, yung ano lang, yung papunta lang doon. Wala yung pabalik. Walang pabalik. Ganon. So, minsan ang nagiging pera ko lang sa pitaka, actually ano lang eh. $200 lang, ganon. So, sumusugal ka. Oo, sumusugal ako talaga. Ang sarap naman ng ganung feeling, ano? Yes. Bahala na si Batman. Basta sinusure ko naman, sa isang bansa, at least meron akong isang show. Kahit isa lang, pwede na. Ganon. So, halimbawa, nauna ako sa Germany na pumunta, nag-show ako doon. So, sa show ko, nakapag-generate ako ng mga €200. Okay na sa akin yun kasi ang pamasahe naman ng papuntang ng Poland is €25 lang. So, meron pa akong subi. Di ba? So, pagdating ulit sa Poland, show ulit doon, so madadagdagan, either 100 lang kitain mo doon, no? Yung mga donation o 200 din. So, another bansa, makakalusot na naman na uli ako ng bansa. Ganon. So, ganon lang, no? Diskarte lang. Kada bansa, dapat mayroong kahit papano may donation doon para magamit mo sa susunod na bansa. Hanggang sa mag-connect-connect na lahat yon, ganon. Pagdating naman sa pagkain, no? Wala namang problema sa pagkain kasi pagdating doon, cleansing naman ako. Ang kinakain ko lang doon, saging, tubig, gatas, tinapay, apple, dahil may apple doon eh. So yun lang naman yung kalimitan na pagkain ko. No? Saka bihira naman akong kumain ng karne dahil nga sa totoong buhay talaga, mahina yung panunaw ko eh. Kaya obligado mag-cleansing ako. Kaya maganda yung kutis ni Tolits no? Dahil sa cleansing diet na yan. Pag medyo nahihilo ako ng kaunti, Kailangan mo na pagkarne. ano naman, yung itlog. Puro okay, mga para may nilagang itlog. protina. Yes. So yun, Wala nilagang namang itlog ng the best. kaibahan yung lasa ng nilagang itlog natin sa mga bansang pinupuntahan mo. Ang pagkakaiba lang, malaki yung doon sa kanila. Oh. Siguro malalaki rin yung mga ibon ng manok nila doon, no? Na ginagamit. Kaya malalaki itlog din. Ganun. Gaano kasarap mag-travel mag-isa? Masarap mag-travel kapag kapag may panggastos, sa totoo lang may panggastos ka, di ba? Pero kung iniisip mo yung iniisip mo wala pa akong kita, ganun, wala pang pera, ganun ba? So mahirap. Pero yung pag-iisa, 'di ba? Nagkakaroon ka ng pagkakataon na na pumasok sa sarili mong universo, saliksikin yung pagkatao mo, Yes, magplano ka, palaguin, 'di ba? Yung iyong sarili. Tapos habang napupunta ka sa iba't ibang mga lugar at nagiging observer ka kasi, nakikita mo tama. yung kaibahan nila sa atin. Kinukumpara mo. Oo. At natututo tayo doon 'di ba? Sa pagkukumpara at natututo tayo doon sa mga gawin nila, ganon. Ang gawa ko pa doon minsan, halimbawa, manggagaling ako ng Germany papuntang Netherlands, no? So mahaba-haba 'yon, mga sabihin mo mga 6 hours ganyan ang travel niya. Minsan maabot pa ng 12 hours, 14 hours ganun. So ang ginagawa ko diyan, talagang gabi ako nagta-travel para nakatipid ako ng isang gabi na tulog. Ganun, di ba? Hindi ka na mag-uupa sa hotel, ganon. Yes. At saka kalimitan na punta ko doon, may mga tinutuluyan naman tayo doon. Nahiya naman ako doon na mahaba-haba yung stay sa kanila. So, kaya yung isang gabi, inuubos ko sa bus para at least yung tutulogan ko 2 gabi lang, 3, gano'n lang. So, okay na siya, di ba? So, gano'n. Naintindihan ko naman yung ibang mga Pilipino sa ibang bansa, no? Bihira lang kasi doon ang nagpapatuloy ng mga tao para doon matulog, gano'n. So, for safety na rin, gano'n.
Tama. lalo't hindi mo kilala. Pero kalimitan, first priority ko, maghanap ng kababayan, pinsan, kababayan, gano'n. So, doon ako nakikitulog kung sakaling mayroon. Kung wala, mga kaibigan na nag-organize, kung sino yung nag-invite yun, so sila na rin nagbibigay ng tutulugan. Kapag walang matulugan talaga, ano, tulad yan, pag tatravel ako, sa totoo lang, ano yun inuubos ko yung isang gabi sa labas para yun nga makatipid. Minsan sa bus station, doon ako tutulog. Sa airport, yan, doon ako tutulog. Sa bagay, komportable Pagpalipas ka naman lang, yung oo. mga airports di ba? Yeah. So makatipid ka na. Siyempre nakakaya rin naman mag-stay na matagal doon sa ating mga nagpapatuloy, no? So ganun. Kaya maraming experience na marami akong experience na napulot talaga doon. At the Sige, same time, kwentuhan malaking mo bagay. kami ng isang experience na yan, pero magpapatugtog muna tayo ng isang awitin. Lahat ng bagay-bagay may kapanahunan. Lahat ng sa mundong ito ay may dahilan. Mayroong panahon ng pagsilang at panahon ng pagpanaw. Mayroong panahon ng pagpunla at panahon ng pag-ani. May panahon ng pagpaslang, panahon ng paghilom, panahon ng paglansad at panahon ng pagtayo. Lahat ng bagay-bagay may kapanahunan. Lahat ng sa mundong ito ay may dahilan. Mayroong panahon ng pagluha at panahon ng tuwa. May panahon ng lungkot at panahon ng saya, panahon ng paghahasik at panahon ng pagtitipon. Mayroong panahon ng pagdapos at panahong magpalaya. May panahon ng paghahanap at panahon ng pagtanggap, panahon ng di pag-ibig at panahon ng pag-ibig. May panahon ng pag-ibig, panahon ng pagkamuhi, panahon ng higmaan at panahon ng kapayapaan. Lahat ng bagay-bagay may kapanahunan. Lahat ng bagay-bagay may kapanahunan. Lahat ng bagay-bagay may kapanahunan.
WNE Siyam na Raan sa inyong talapitan. Kasama nyo sa pagbabago ng Nueva Ecija. Kasama kami, kasama kayo, tayong lahat. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Straight Talk. Live po tayo sa Facebook. Ngayon din sa mga cable channels dito sa Nueva Ecija. At syempre sa ating radyo, 900 kHz AM. Kaya, paki-like, paki-heart, paki-share, paki-care ang ating programa sa araw na ito. So, ang huling tanong natin bago tayo nag-break ay bigyan niyo naman tayo ng ilang mga mga nakakatuwang kwento. At kanina, habang break, ay nagkikwentuhan kami tungkol dun sa mga minamadali niyang sketch ng mga ambassador. So, lahat ng ambassador, ginagawan mo ng portrait? Yes, oo. Ang isang gawa ko doon, una, bukod doon sa idinodonate ko na painting sa embassy, no, ginagawan ko sila ng portrait para yun yung pinakatukin ko personal sa kanila. Kasi yung painting na i-donate ko sa embassy, hindi naman lang kasi may yun eh. Kasi may... tama. May iwan sa embassy. May deeds of donation sa embassy. So, kaya binibigyan ko sila ng pang-personal nila actually. So yun yung ballpen drawing. Na minsan ginagawa mo habang nagbabiyahe ka sa bus. Ayun, dahil sa kulang yung time, no? Sa bus ko na ginagawa yung sketch. Minsan pag hindi matapos doon, talagang nag-extend pa yun hanggang doon. Andun na ako sa embassy, ginagawa ko pa rin. Habang break, bago ka magbigay ng workshop o yes, bago yung charity show. O bago kami magharap ni ambassador, ginagawa ko na doon. So, mga ganun naman. Alam niyo po, nakakapag-drawing siya habang nakasakay siya sa bus. Ibig sabihin, yung mga bus nila ay talagang ang ganda ng takbo. Hindi, walang yes. mga, hindi karag-karag ang daan. Ganon, napansin ko yon kasi sabi ko, ba't kaya yung gulong ng bus dito ay 6, 4 sa likod, 2 sa harap. Ay sa Pilipinas kasi, 2 sa harap, 2 sa likod. So, sabi ko, nababawasan yung kanyang kaldag, no, kapag 4 yung gulong sa likod. Kasi binabalance ng 4 na gulong yung bus. Tsaka so kaya pino siya, ng stability. Stability. Kaya nakakapag-sketch po siya sa loob ng bus. Kasi tinanong ko si Amang Pintor kung dito ba makakapag-drawing siya. Dito magagawa mo yon habang nasa bus? Ay, mahirap. May hilo ka rito Bukod sa pag pumireno yung driver dito, bigla na gumagano Bakit sila ba doon? Hindi, smooth talaga Talagang hindi mo mararamdaman yung mga preno. Pag pumireno kasi doon, smooth, dahan-dahan na gano'n. Tungkol pag arangkada, dahan-dahan pa din. Kaya hindi mo makakuha Hindi mo mararamdaman doon. Na umaandar ka. Akala mo naka-stationary ka lang. Masarap naman ako pa naman ang hilig ko sumakay sa mga buses, no? Kaya masarap na mag-travel doon kahit na galing ka sa isang bansa papunta sa susunod na bansa, naka-bus ka lang, enjoy ka ba din, no? Kasi hindi ka napapagod Ang sa totoo lang, kaya lang napapagod sa pagta-travel yung natatagtag yung katawan mo di ba? Para kang nagkakaroon ng pilay sa katawan, gano'n. So, yun yung stress mo sa katawan Yung biglaang paghinto, yung pag-arangkada. Tapos yun, nahihilo ka doon. Ang bilis pa naman, ang dalas pa namang huminto ng mga bus dito dahil, di ba? Dahil winawalis nila yung kalye para makapagsakay pa, di ba? Kumusta ang mga daan doon? Yung mga daan, yun, talaga, pag sa city siya, pantay talaga ang kalsada doon. Wala kang makikitang maalon, no? Kumusta ang daan dito sa atin? Malayong-malayo. Malayong-malayo. Una, yung lapad niya, Okay. Yung lapad niya, at the same time, ayun nga, malayo talaga. Yung sa atin, kagagawa. Wala pang 1 taon. Kung saan napupunta yung pondo Basag-basag na yung mga daan dito sa Palayan City. Dito sa, magagaling ka ng Bungabon, Oo.
Dami. Basag-basag na. Grabe, kahit saan ka mapunta dito sa atin, talagang ano. Dito nga lang ako dumaan sa Rizal. dito sa Natividad. Natividad, puntang Llanera, pag ganyan, no? Kumusta ang dahil sa Natividad? Di pa kasalukuyan yata ginagawa yun eh. Ay, kasi yung mayor nila ngayon, okay. Oo. Pero, Kasalukuyan nako, ginagawa. Diba, Pero yun sana ang maayos. pinaka-problematic na daan dito sa Nueva Ecija eh. Oh. Eh kahit saan naman dito sa atin, no, masyadong mababa standard ng karsada. Kaya pag dumaan yung mga malalaking sasakyan, nagbitak-bitak na yung ano. Eh 35% na lang kasi nung pondo ang napupunta sa yun nga. sa construction talaga na paghatian na yung tagal na yung issue na yan talaga, no? 65%. Kaya lang maganda sana makonsensya naman yung mga ano diyan. Mga kurakot. Mga kurakot. Number 1. Ayan, sakit na ng bayan. Pero may lunas naman yan. Sa tingin mo, anong lunas? Edukasyon. Yung tulad ng ginagawa natin sa mga bata. Tama. Simulan natin sa mga Magsimula bata. na tayo sa mga bata, no? Kasi kailangan nating bumuo ng panibagong Lipunan. sistema, no? Na iba yung pananaw tungkol sa buhay, sa pagmamahal sa bayan. Kasi, alimbawa ako, kahapon, bumili ako ng, yung pangtunaw ng bara, liquid sosa. Napansin nung pinagbilan ko yung motor ko na pink kasi yung suot kong sando, pink rin yung motor. Tapos binasa niya, Lenny Lutang sa husay. May mga Lenny pa yung motor ko eh. Sabi nung nagtitinda, pare-pares lang naman yung mga yan. Magtatrabaho pa rin tayo, sabi niya. Hindi ko na napigilang mag-lecture bilang isang guro at bilang ako, natural na sa akin yun na sinabi ko sa kanya na 1/4 ng kinikita natin sa isang buwan na uuwi sa mga buwis. Diba? Isang linggo yun sa loob ng isang buwan, sa loob ng 4 na linggong trabaho mo. So, yung buwis natin sa napupunta. Samantalang kung matututo tayong bumoto ng tama, maghalal ng tama, at manindigan, kaya natin. Kasi nagagawa ng ibang bansa, di ba? Gaya ng mga bansang napupuntahan mo. Yung buwis nila ay napupunta sa tamang proyekto, di ba? Magaganda yung daan, yung public service nila. Yeah. Kaya dito sa yung pagpapahalaga, una kasi sa bata talaga, maganda matutunan nila yung pagiging yung pagmamahal sa kalikasan. Tapos pagmamahal sa bansa, no? Sa mga kultura, kapwa, di ba? Sa kultura, oo. Kasi pag yan ang minahal nila, bukod sa pagmamahal sa Diyos, pag yan ang talagang natimo sa isip nila, pag naging official man ng bayan yan sasabihin niya, dapat maganda bayan ko. Di ba? Dapat pangalagaan ng kalikasan. So, yung kaisipan na yon, kahit pa paano, magre-resulta ng ng malilis yung korupsyon. At saka isipin nila dapat masaya rin yung mga kababayan ko. Hindi lang ako, di ba? Yeah. Kasi kung masaya yung mga kasama ko, lahat tayo, win-win situation yun, di ba? Tama ka Kaya itong advokasiyang ito na yung mga bata, bubuksan natin yung isip nila, makikita nila yung iba't ibang lugar, makikita nila yung iba't ibang klase ng trabaho, iba't ibang klase ng kultura. Kasi dito sa Pilipinas, meron din ganyan. Iba yung bilis ng takbo, di ba, ng buhay sa Maynila kesa dito sa probinsya, lalo na dun sa mga lugar nila. Mabubuksan sila sa ganun at magtatanong sila. At doon sa pagtatanong nagsisimula yung yung sense of responsibility. Yes, tama. Ikaw nakita mo sa mga bansang pinuntahan mo na pinahahalagahan nila ang kanilang Number 1, ang kanilang citizen? Oo, tama. Unang-una sa kalsada, kapag malayo pa lang yung sasakyan, kahit malayo pa lang yung sasakyan, may tatawid na tao, humihinto na yon, malayo pa lang. Huminto na siya yung sasakyan. Sa atin, hindi. Uunahan ka ng sasakyan bago tumawid yung tao, di ba? Yung tao ang iiwas, Totoo yan. Sa lahat rin ng mga bansang napuntahan ko, ang priority sa daan Tao. yung
pedestrian, Yes. Yung mga naglalakad. Kahit na sabihin mo, kahit ni sa pedestrian, biglang lang may tumawid wala sa pedestrian, tatawid. Talagang ihinto yung sasakyan sa malayo eh. Yun, talagang ang pinagpapahalagan kasi na tao. Ganun, no? At yun yung dahilan kung bakit maganda yung daan nila. Yeah. Yun ang dahilan kung bakit malinis yung kanilang mga bansa, di ba? Oo. At kung bakit sapat yung mga trabaho sa kanila, kung bakit mura ang pagkain sa kanila, di ba? Nakikita ko rin doon, no. Kaya iniiwasan ng mga tao na sumuway sa batas doon kasi ang laki-laki ng penalty. At saka yung penalty hindi napupunta sa kung ilang tao lang. Talagang diretso sa government 'yon. Kasi doon kasi sa ibang bansa, di ba? Ako nga, pag pupunta ng bansa, wala akong kasi, puro credit card. Kaya pag hinuli ka ng pulis doon, pag babayarin ka, credit card. So, diretso yun doon sa kaban ng bayan. May transparency kasi. Yes, nakikita na bibilang, no? Oo. Tsaka, card yung gagamitin mo, hindi cash. Kasi pag cash kasi, nagbubulsa lang eh. Tama. Ay, yung card kasi, diretso yung, yung pera doon sa bangko ng gobyerno. At natatala yun, di ba? So doon, bihira yung gumagamit talaga ng cash. Puro halos card na eh. Yung, Karamihan sa mga bansang pinupuntahan mo, mga first world, no? First mga world, progressive countries, Yes, di ba? So, nakikita mo yung anong klaseng pamamahala meron sa kanila. yes, oo. Anong klaseng gobyerno meron sila. Yung sa kasi tutok sila actually sa tax din eh. No? Although yung mataas yung tax ng iba, ang kagandahan lang talagang bumabalik sa tao. Nakikita. Kasi doon, pinagpapahalagahan yung boses ng tao eh. Pag humiyaw, alimbawa, mayroong ginawang corruption doon na matindi, ay pag humiyaw yung tao doon o nagrally o ano man, talagang alis yung tanggal yung officer doon. Ganon. So ganun ganun katindi yung batas nila doon. So yun nakikita ko na dapat ganun din dito sa atin. Yung batas, yung ang kulang sa atin kasi implementation ng batas. Sa Greece nakikita ko medyo maluwag yung batas nila. Kaya pag medyo maluwag din kasi nagkakaroon ng corruption. Ganun din, no. Nadidevelop yung corruption doon. Pero yung ibang bansa kasi na talagang mahihigpit tulad ng Germany na pag nagkamali ka sa kalsada o lumabag ka sa trapiko, yung penalty talagang penalty. Ganon. Kaya naman disiplinado, Yeah, diba? kaya disiplinado. Yung mga tao. Dahil iniisip ko nga halimbawa, kung dito sa Freedom Park, sasabihin natin na maglalagay tayo ng mga karatula na 500 multa sa magkakalat. Sigurado wala magkakalat doon eh. Kahit hindi mo naman talaga susundin eh, di ba? Saka dito sa atin kasi pag sinabing sige, okay lang mahuli ka diyan sa halimbawa sa kalsada o lumabag ka sa batas, no? Babayaran ko lang na yun eh. So ibig sabihin, nababayaran yung tao. Ay doon kasi hindi nababayaran eh. Ganon. Alam nilang walang mga ganon, Alam nila na hindi pwedeng bayaran eh. Kasi matataas ang sweldo ng pulis doon. So, hindi nila kailangan magkurakot. At saka, unang-una, yun nga sinasabi ko, puro card eh. So, anong way nila para para mangurakot, di ba? Kwentuhan mo pa kami, balik tayo sa iyong adventure. Kwentuhan mo pa kami ng mga kwentong hindi mo makakalimutan. Share mo sa ating mga kababayang Novois yan. Pagdating sa travel ko, yun nga, yung nabanggit ko nga kanina, pinagkakasya ko lang yung budget ko actually. Sabi nga nila, mayaman daw ako. Sabi ko, hindi. Kasi jet setter ka. Marami ako kaibigan lang na natutuluyan. Ayan. Ang mahirap sa lahat talaga doon yung lamig kasi mahina ako sa lamig eh. Mahina ako sa lamig. Lalo na lately yung mga pinupuntahan mo puro malalamig, no? Grabe. At yung season ngayon, di ba? Nag-i-snow. May time na nakasakay ako sa bus, okay Oo. Kasi ay huminto may yung bus. winter. Huminto yung bus doon sa labas lang yun eh. Tapos yung building ng station medyo malayo. Di pagbaba ko ng bus ganoon, papunta ako ngayon doon sobrang lamig. Parang magkukulaps ako na hindi na ako aabot sa pinto. Parang gano'n. Oo. So, sa sobrang lamig. Ilang hakbang lang yun. Oo. Malayo pa ng kaunti. Mga siguro kahit mga
2 minutes lang yun, 3 minutes ay antindi ng lamig. Buti hindi ka Ganon. na-freeze. Sabi ko, Oh. kaya ko to. Bakit kulang ka ng mga ng mga guantes, mga gano'n? Oo, diba? kulang. Eh, hindi ko ina-expect na kasi, yung pupuntahan ko na yun ay malamig. Kasi nagsimula ako ng German, hindi masyado. Saan ko ba naranasan yun? Sa yata parang sa Roma kaya yata na na experience. Ganon. Ayun. So yun lang naman yung mga matitindi. Bukod dun sa yung natutulog ako sa bus station. O kaya sa mga train, mga train station. Ay common lang naman at saka ginagawa naman natin sa Pilipinas yun kahit sa natutulog. Pero gagawin mo pa rin sa kabila ng mga ito. Oo, kasi Magpapatuloy pa rin ito. yeah, kasi hindi naman ako natatakot na minsan nga nakikitulog ako doon sa mga yung homeless, di ba? Yung mga homeless person. Nasubukan mo na rin yun. Oo, sa US noon. Ang galing. Nasubukan ko na 'yon. Oo. Kasi naiwanan ako ng eroplano noon eh. Sa US kasi madalas ako maiwanan ng eroplano. So, Bakit ka ba naman madalas maiwan? Nakakalimutan mo? Kakatulog ko, mali yung mali yung time ng cellphone ko. Oo. Mga ganon. So, 'yun. May time ako doon talaga. Wala akong matulugan na talagang nakikipagkita ako sa mga homeless doon. Tumatabi ako doon. Kasi nakikita ko safe doon. Ganon, kaya doon gusto ko doon. Sa shelter. Kasi kung hiwalay ka na di ba? Baka may lumapit o anuman. Kaya mas doon ako sa kanila. Ganon. Iiwan ka dahil mali yung oras sa cellphone mo? Kasi Ganon. yung time zones nag-iiba-iba, gano'n. Oo, yun. Madalas mo mong nararanasan yun. Paano ka At saka yung unang mga book travel ulit? kasi noon, yung mga unang travel ko, wala akong internet nung punta ako sa US noon, wala akong internet eh. Nakikiconnect lang ako doon, pupunta ako sa restaurant, makikiconnect. Sa airport walang problema eh. Oo. Ay paglabas mo doon, ayun na. Kasi hindi ko pa alam yung mga pwede kong gawin noon. Pero nito dahil sa mga experience ko na yun, sabi ko, pagpunta ako ng ibang bansa, kailangan may cellphone ako, may SIM ako, gano'n, may internet ako, hindi pwedeng wala. Kasi pagka wala kang internet, halimbawa, pupunta ka sa isang lugar, ay nagre-relay ka lang sa mapa, ay wala kang makuhang mapa, ay paano yun, di ba? So, napakahirap. So, kailangan punta ka na ng isang bansa. Ang una ang mong bibilin, SIM. Yan. Yes. Tapos, Una, may SIM ka. Pangalawa, credit card. Yan ang mahalaga. Credit card. Paano Yes. ka mag-a-apply ng credit card? O dapat pag pupunta ka doon sa ibang bansa, may baong kang credit card. Ah. Pero may isang paraan. Kasi yung credit card na pang-international. Yes. Pero mayroong isang paraan. May nabibili doon. Nung una, hindi ko alam yon na mayroon palang, kasi nung una kasi wala akong credit card, nagta-travel ako. So, hirap na hirap ako. Ngayon, mayroon palang nabibiling credit card doon sa airport. Oo, naalalamanan mo lang siya, credit card na siya. 'Yun. So, 'yun natutunan ko 'yon nung una. Ganon. So, malaking bagay kasi yung pagdating sa airport, sasabihin nila, card ba o cash? Oo. Sabi ko pala, cash ka ako. Sabihin nila, no. Sabi niya, hindi po pwede daw ang cash, kailangan card. Patay, sabi ko. Wala akong credit card, gano'n. So, yun ang mahirap doon. Maraming bansa, kalimitan, lalo sa mga mauunlad na bansa na, wala nang cash, puro card na. Pero language barrier, wala na tayong problema kasi meron ka ng translator, no? Yes. Napakalaking bagay ng translator, no? Itututok ko nga. Salita ka. Wala Wala na problema. Wala na. Kahit dun sa mga napuntahan kong bansa, hindi na nag-aaral ng English yung mga yung mga receptionist sa hotel, gano'n, Tututok lang sa iyo. Tututok na lang. So kahit yung mga native language lang nilang alam nila. Kaya hindi na problema ang lingwahe. Kaya malakas sa loob ko. Oo. Malakas din ang loob ko sa ganun. Kaya kahit hindi lang yun. Punta ka sa Germany o sa hindi lang Greece, yun. Pati yung sulat ng hindi mo maintindihan, picture mo, i-load mo doon, so ita-translate niya. Ayun, hindi ko alam. May ganun, yung mga signage sa mga kaya pag lugar. hindi ko maintindihan, ano kaya to, sasakay sabi ka ko. ng tren. Ano kaya to? Meron kang ganung app. Ipipicturean ko nga, iloload ko nga, mabasahin niya, ita-translate niya.
Oh, ito na Exit pala pala yun. Di ba? CR pala ito. Ayun, so yun. Maraming natutunan. Kaya ang ganda talagang isulat sa libro yung mga Oo experience na nga. yan, di ba? Anong magiging title ng librong yan? International Laglag. Baka maunahan pa ako nito ulit sa ginagawa ko. Tagal-tagal ko yung meron rin akong project kaya lang yung nakakalimutan mo na naaaliw ka sa trabaho. Sabi ko, artist traveler ako Artist traveler. Oh, ang ganda na. So, 'di ba? Ang sarap hindi lang yung pagiging artist mo personally, pero makikita mo yung purpose no as bilang artist dapat explore mo yung mga gawa ng Panginoon, 'di ba? Explore mo, tingnan mo, maano mo siya, ma-experience mo. Ganun. Bawat bansa ay isang buong libro, isang buong nobela yan. Katumbas yan ng ganun. Yes, na nabasa mo na. So, nakaraming libro ka na dahil ang dami mong bansang napuntahan. Tama. Kaya, di ba nga may sinasabi na dapat sa loob ng isang taon, meron kang isang lugar na hindi mo pa napupuntahan na mapupuntahan mo. Pero mga kababayan, hindi naman natin kailangang lumabas ng bansa para gawin yun. Kasi meron dito sa ating bansa na hindi pa rin natin napupuntahan. Baka nga sa mismong syudad nyo merong mga kalye o mga barangay na hindi nyo pa napupuntahan. Pag napunta kayo dun sa lugar na yun, ay panibagong experience yun. Parang isang artikulo yun na nabasa nyo at nagdagdag sa inyong pagkatao. Kaya sabi ko nga sa iba, yung lalo't pag nag-retire ka na, mamasyal ka na lang sa iba-ibang bansa. Kasi sayang, aanin mo yung pera mo, di ba? Ang dami-dami mga pera. Hindi mo naman nakita yung mga bagay na ginawa ng Panginoon na kakaiba, ika nga. Meron kasi akong experience dyan yung tinuluyan ko sa Tasmania, isa siyang bilyonaryo. Pangalan niya si Joseph Cromie, bilyonaryo yan, pero ang sabi niya sa akin, alam mo, ang field ko sa buhay, sabi niya, yung nakapag-travel sa iba-ibang bansa. Kasi natutok siya sa business. Ngayon, nung matanda na siya, 94 years old, saka lang Ilang taon na siya? 94 na siya ngayon. Magna-95 na siya. Saka lang daw niya naisip, saka lang niya na-appreciate yung pagta-travel nung matanda na siya na halos di na niya kaya. Ganun. Ang hirap na nga. Dapat may sarili na siyang jet. Actually, meron siya doon. Noon, nung kabataan niya, meron siyang sariling eroplano. Kaya lang, doon lang, within lang sa Australia. Pero yung labas-labas ng bansa, dahil nga hindi siya pwedeng mawala dahil sa business, di ba? So, lagi nakatutok. Napakahalaga po ng pagliliwaliw, ng pagta-travel. Oo. Yes. Parang marami namang paraan na hindi ka gagastos ng malaki. Parang yung ginagawa ko, di ba? Tama. Yeah. Kailangan wag kang maging social lang. Yung sapat lang, yung kaya mo lang. Ako nga, pag wala talaga akong matulugan, sa sa backpacker ako, natutulog. Ano yun? Parang dormitory type. Oo, dormitory type. Napakamura lang. Tapos siyempre gagawa ko ng paraan doon para mas mababa pa yung babayaran ko. Anong gagawin mo? Mag-aalok ako doon sa may-ari. Sabi ko, pwede ka akong mag-show dito? Sabi ko. Pag nag-show naman ako, makita na, ay, okay yan Sabi pwede bang mag-workshop ka next day? Libre ka na, di ba? So nakakalibre ako. Ganun. Kaya doon sa Melbourne yan. Salamat nga pala sa Melbourne Backpacker yan. Lagi kasi ako doon, libre ako doon pagpupunta. Naka-establish ka na ng sasabihin ko lang daw pag pupunta ako doon, mag-setla ako ng workshop. So kahit na may natutulugan ako sa Melbourne, dumadalaw pa rin ako doon sa Melbourne Backpacker kasi nag-workshop ako doon ng mga foreigner. Iba-ibang nasyon nandun. So, ilang kagandahan doon. Okay, ano ang plano natin? Ano ang magaganap sa buhay ni Amang Pintor sa hinaharap? 2026 and so forth. Matapos ko lang muna siguro yung aking obra na pang-Guinness, Okay na sa akin. Pero yung mga susunod na ilang percent ka na ba? Ako po, dahil sa maraming event, labas ng bansa, nakakasang metro pala ako. 30 meters yan. Pero sabi ko, matutukan ko lang ito ng isang buwan, dalawa, tatlo. Pero alam mo,
ang advice sa akin ay kung meron kang ganong kalaking proyekto, yung at least once sa isang buong araw, may maidagdag ka lang kahit Tama. 1 inch, no? Oo. Napakalaking bagay na. Kaya nga. Kumusta ba na babalikan mo ba? Alam mo, kaya hindi ako makapagpinta din. Gusto ko kasi yung canvas ko, may roll, may naka-stand na siya ng maayos na pag umupo ako ganun, pipinta lang ako. Hindi kasi hindi pa nakaayos ng gusto eh. Pero kaya yun ang asikasuhin ko nito bago nitong December na malagyan siya talaga ng stand na dirolyo para Okay. para nawawala yung ko ba, yung mode ko na Kasi, mag-paint. ang dami mo Ganon. pang gagawin, Oo. na Nawawala yung kailangan mode ko mo kaya pang hindi ko itayo, matuloy-tuloy mga actually. ganun. Yeah. Kaya gusto ko yung dirolyo siya. Gusto ko ibalik na ganun, babalik siya. Gusto kong i-forward, mapo-forward ko ganun. So yun yung target ko na tapusin ito talaga para magdire-diretso na. Kasi yun, anytime pag walang ginagawa, pwede na akong gumawa kaagad. Mga ganun. Kasi may babalik ko, may rolyo akong pabalik. Mga ganun. So yun lang naman. Kumusta naman si Amang Pintor bilang haligi ng tahanan? Meron na siyang doktor, di ba? Congratulations! Salamat sa taas at sa mga sumuporta din sa anak ko. Yan. Actually, Graduate na pareho, no? gumraduate na. Oo. Pero mayroong sa likod din yan na kahit pa pa tumutulong doon eh. Yung aking sponsor na nakilala sa US. Yan. Mm. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan din. May mga Yan. tao talaga Nagsishare ayaw ng magpabanggit eh. nagsishare ng nagsishare ng blessing through yung kahit hindi siya siya quarterly na allowance ganun. So malaking bagay yun. So ayan, nakita naman na niya yung bunga ng pagtulong. Parang din ako noon eh. Sponsor ako ng World Vision nung time na yun. Sponsor ako ng Australian hanggang sa nagtapos, di ba? So iba rin talaga yung mafe-feel mo kapag tumutulong ka sa bata. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Makikita mo yan pag tanda natin at nakikita mo na umuusbong, nagsasucess yung tulungan. Malaking bagay na rin. Yan, nakakataba na ng puso. So, ano pang plano natin? Ano yung susunod na bansa? Sa January kasi nasa Australia ako kasi may kailangan akong tapusin na story mural. January, then balik lang din uli ako dito. Pero gusto kong gawin na lang na isang buwan sa loob na isang taon ng aking travel eh. Para at least maasikaso ko yung ginagawa kong obra. Kaya lang din, minsan kasi hindi ko matanggihan yung iba na May mga invitation out of the blues. Itong 2024 nakatatlong ilabas ng bansa. Ngayon, Nakatatlong 2025. Itong 2025 pala nakatatlong balik ako sa bansa. Oo, ang dalis mo ngang wala eh. Oo, kasi mga invitation ng show. Yan, ay sayang naman. So sige ka ako, opportunity naman. Yan. Kumusta naman yung mga workshop natin, yung mga tinuturuan natin? Naku, ito pala, no? Dahil doon sa workshop na ginagawa ko pagdating sa hand painting, meron nang nag-mentor sa France. So, meron na rin nag-show doon yung tinuruan ko. Natutuwa naman at nakikita ko pagka nag-show sila. Ganon. Tapos, meron na rin mga gustong sumunod. Madali lang pala. Madali. Ibig sabihin kaya naman pala. Maganda pala yung ganyan. Yung ganon. Pag-aaralan ko nga yung mga ganon. So, meron na rin mga sumusunod, hindi ka nabibili ng brush. Yun nga ang sabi nga nila eh. Hindi na kailangan bumili ng brush, Hindi, sabi kasi nila. yung connection di ba? Pag gumawa ka ng brush, parang may kailangan ka pang kontrolin samantalang kung daliri mo lang. Pero syempre hindi agad-agad na matututunan yun. Okay, magbe-break po muna tayo pagkatapos sa ating pagbabalik. Kaingan natin ang mensahe para sa ating kababayang Novoesiano, si Amang Pintor. Pagkatapos po ng awiting handog namin sa inyong lahat. Isang target ko yung
bilisan mo ang takbo. Ilaga ng mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalon ka, tumapak kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga bala. Ligaw. Toto'y makinig ka, huwag nang magpagabi. Baka pagkamalan pa kumandusay yan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo ng di matapos-tapos na kaguluhang ito? Hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang justisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulog at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Lumilikas ang hininga ng kairaming mga tao, at ang dating munting ngayon'y sementeryo. Puto'y kumilos ka, balik ka rin ang tatsulog. Katulad mong dukha ang ilagay mo sa tubo. Hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang justisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulog at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Habang may tatsulog at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. WNE Siyam na raan sa inyong talapitan. Kasama nyo sa pagbabago ng Nueva Ecija. Kasama kami, kasama kayo, tayong lahat. Apat na 2 minuto makalipas ang ika-9 ng umaga. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Straight Talk at ako pa rin si Delphine Agustin Ilaw, ang inyong kaulayaw. Kasama natin si Amang Pintor. Alam niyo po, matagal nang naikwento sa akin ni Tolitz, Amang Pintor, na dyslexic siya. Ito po yung isang kondisyon kung saan hirap magbasa ang isang taong merong ganitong kondisyon.
Tumatumbling yung mga letra, nagsasayaw. Sa simula, mababasa nila ng tama, pero habang tumatagal, naglalaro na yung mga letra. At isa po ito sa tingin ko ay naging dahilan kung bakit naging matagumpay siyang alagad ng sining dahil kailangan niyang kumayod ng mas doble kaysa mga ordinaryong tao. Gusto kong alamin mula sa kanya kung ano yung mga naging challenges at paano niya ito nalampasan. Kung sisimulan natin ang elementary, lagi akong napapadipa noon na lalagyan ng libro sa kamay nung elementary ako. Kasi nga, siyempre, pababasa sa'yo, pag di mo mabasa, may punishment, parang gano'n. So, lagi yon. Kaya, nung time na yon, tinututok ko lang yung sarili ko sa pagdodrawing. Gano'n. Kaya minsan, pag hindi ko maintindihan yung inililecture ng teacher ko, yung drawing ko na lang. Ganon. Ibig sabihin yung drawing, halimbawa, sabi niya, nag-lecture siya halimbawa sa about bahagi ng tao, yung puso, ganyan. Ito yung puso, ito yung ganito, ito yung ganyan, di ba? Ito yung muscle. Ang gagawin ko doon, drawing ko na lang yon, yung muscle, yung puso. Ganon. Ako, lalagyan ko siyang description. So, ganun ang style ng pagsusulat noon. Dala-dala ko 'yan hanggang high school, college, no. Kaya pag nagli-lecture yung teacher ko doon, puro bullet type lang ako. Ganun. Buti nito nagbigay ng inferiority complex sa'yo. Yung parang nawalan ka ng ganang mag-aral, nawalan ka ng ganang maging masigasig ganun at mangarap, 'di ba? Kasi hindi lahat ng taong kagaya mo na lalaban ako ganun. Yes, naabutin ko pa rin ang pangarap ko sa kabila ng lahat. Saan mo kinuha yung lakas ng loob na magpursige sa kabila ng pagiging dyslexic? Actually, yan nga yung dahil sa doon ako napupuri sa pagdating sa pagdodrawing, no. Doon ako tumutok. Nalampasan ko yun. Sabi ko, i-convert ko na lang dito. Tutumbasan ko kung ano yung hindi mo magawa. Doon ko ginagawa sa visual. Ay doon ako mas nakikilala. So, yun ang tinutukan ko. At the same time, pagdating sa pag-aaral, hindi naman ako, although tamad ako magbasa, kaya lang nung time ng elementary ako, nakakuha ko 77 na grade. Pinagalitan akong tatay ko noon. Hindi ko matandaan. Sabi sa'yo. Oo, napalo pa nga ako. Pero dahil doon, bago mag-high school noon, talagang nagbasa lang din ako nagbasa sa bahay noon. No? Nagpractice. Talagang hindi ko pa rin talaga makuha. Pero ganun pa man, ang ko na lang doon, naging vision ko noon, talagang magtapos. Kailangan ko magtapos. Kasi yun nga, yung sasabi ko nung nakita ko yung mga empleyado sa Salesian na nagtatrabaho, no. So doon na open yung yung kaisipan ko na dapat magtapos ako kahit na anong course, ganyan, basta makapagtapos, ganun ang ko. Pero yung mga gusto natin noon, hindi kasi kaya like yung fine arts, mga ganon. Oo, kasi kailangan mo magpunta ng ibang lugar. Yes, ay wala naman noon sa Silesia ako nabigyan ng pagkakataon. So engineering kinuha ko noon, kaya lang yun nga sa hirap din ng mga gamit na puro gastos din, hindi kayang actually. Kaya ang second ko naman, paborito talaga ay pagtuturo. Kaya napunta talaga ako sa pagtuturo. Siguro may purpose din sa buhay ko yun kasi bilang artist magagamit ko yun, hindi lang teacher sa sa silid lang, kundi teachers ng bayan. Sa komunidad, di ba? Hindi Hindi naman nakukulong lang sa apat na sulok ng classroom ang pagtuturo. Kahit mga minsan sa pagbili natin ng toyo at suka doon sa huntahan sa tindahan, pag nagpagupit tayo, meron tayong mga nakakakwentuhan. Doon lumalabas yung pagiging guru natin. Kaya masasabi ko, successful teacher din ako Di ba? Congratulations. Kasi yung pagtuturo mo rin sa labas yung workshop yun nga lang, mo, diba? walang award yung mga ganun Hindi official Oo. Ayun. So Okay. mahirap talaga maging dyslexia.
Ano ang payo natin sa mga dyslexic kids o mga magulang? Ayan. Na kasi Ang papayuhan ang ko- problema kasi ngayon, hindi natin alam. Hindi Tama. rin alam ng mga magulang. O, tapos pagagalitan mo yung mga anak mo dahil hindi makapagbasa, dahil mababa ang grades. Yung pala, may kondisyong ganito. Oo, tama. Minsan, sa government natin kasi, lalo na nun, no? Ang masyadong binibigay ng pagpapahalaga pagdating sa pag-aaral, yung mga magagaling magbasa, yung mga galing mag-recite, yung mga ganon. Pero hindi lang nakikita yung ibang sitwasyon ng bata doon. Pero buti na lang nitong makabagong panahon nga, no, na na-identify na may sakit palang ganito, dyslexia o kung ano man. So tinumbasan nila ng tamang pagtuturo, ganon. So kategory nila yung mga bata na ganon. Kaya iba yung approach para sa mga batang ganito, iba yung approach para sa ganito. So tama yon yung ngayong panahon na ginagawa, ganon. Kaya yung sa mga hindi pa nakakaalam, lalo na sa mga guro, sa mga teacher, kung nakikita nila yung mga estudyante nila na ganon, tingnan nila yung sitwasyon kung saan magaling, saan magaling yung bata, yun ang tutukan nila. O ganon. Kaya yung curriculum ng ngayon, at least may ISPA, no? Yung ISPA, yung mga ganon. So yung kung ISPA ka, sa ISPA ka, kung sa Special academic ka, program yung for mga the ganon. arts. Yes, Ngayon, so, nabibigyan na ng halaga yung mga sinasabi yes. mong mga gifts, mga talents ng ibang mga bata na ang pagiging mahusay ay hindi lang Academic. nakakulong sa academics. Pwede rin maging mahusay sa sports, yes. sa paglikha ng mga bagay-bagay, sa Invention. Oo, sa invention, arts. sa Yan, arts, sa pagpe-perform, halimbawa. Tutukan natin 'yon. Pero Yes, tama. siguro maganda rin na alamin natin kung ano yung problema nung anak natin o nung Dapat may programa estudyante din, no? natin, ano? May programa din dapat ang ganun no? Mayroong isang pupunta doon sa isang lugar, i-identify nila sino yung dyslexia o hindi. Dapat may ganun na Ay, ang programa, ganda no? niyan, ano? Oo, para alam Magandang nila. magawan mo yan ng project proposal Oo. na merong isang specialist na pupunta sa iikot sa mga ano. Oo. Kakategorize nila yung mga bata. Bukod diba? sa dyslexia ay yung iba pang mga karamdaman na may kinalaman sa pag-aaral at pagkatuto. Bakit mabagal ang pagkatuto ng batang ito? Na may mga tests na ibibigay sa mga estudyante. Kasi tinan mo yung iba, hindi naman dyslexia, pero mahina din pagdating sa academic, di ba? Pero pag tingnan mo yung sino yung asensado sa buhay, sila, di ba? So tama, yun. tama. Mga masisigasi. Pakita mo mga hindi nagtuloy ng pag-aaral, pero tignan mo, yung buhay nila, di ba? Ang galing-galing pala sa math. Mga ganon. Magaling na negosyante. Magaling na negosyante. Siya, Mang Pintor, napakaganda nitong pinag-usapan natin at ang naging bunga nito yung sana magkaroon ng test sa mga bata Yeah. kung bakit mas mabagal ang kanilang pagkatuto kaysa sa iba. Baka merong mga physiological conditions. Yes. At may mga issue rin na pinagdadaanan. Halimbawa, problema sa bahay, sa magulang, gano'n, ano. Walang makain, kaya hindi makapagbasa, di ba? Dahil nahihilo, masakit ang tiyan, at marami pang iba't ibang mga factors na nagiging dahilan para hindi mabilis ang learning sa mga batang yun. Sana matutukan. Maraming factor yun no? Sige, ingana natin ang mensahe si Amang Pintor para sa ating mga kababayang Novo Ecijano. Yan, para sa ating kababayan na Nueva Ecijano, no? Patuloy lang nating tulungan ang ating mga kabataan, no? Lalo na sa kabataan at yung mga nag-aspire na mga maging artist, no? Lahat naman tayo artist. Yun nga lang, depende sa ating gustong ikarir sa buhay. Ganun. Pero payo ko lang doon, yung binigay sa atin na gift kanila pagdating sa larangan ng sining, tayong mga artist, no, dapat ibalik din natin do sa kabataan, no? Dahil ako naniniwala ko, rural development through arts, uunlad ang bayan sa pamamagitan ng sining, di ba?
Dahil kakibat nun yung values formation, no? Yeah, so Yung- may purpose yung binigay na talento ng ating Panginoon. Okay. O, batiin mo na ang iyong mga mahal sa buhay. Yan, siyempre binabati ko ang aking ang aking minamahal, yan. Teresita, kay Mrs. Talagang buong pangalan, tita. Kay Megan at saka kay Elika, yan. Medyo busy lang ngayon yung iyong inaanak. Saan ba busy si Megan ngayon? Si Megan sa bahay, nako, ano yan, nakatutok sa program na ginagawa. Si Elika naman nakatutok sa ospital. Sa hospital na siya ngayon? Sa De Los Santos. Sa Maynila. Sa Maynila. So, ano na yung level niya ngayon? Anong tawag doon? Intern ba yun? Yung pinakahuli? Oo. Yung pinakahuli. Bago Interns. mag-exam. Okay. Nako. Good luck. March o May yata mag-exam. Ayan, tita, nabati ka na at pati ang inyong mga anak. Maraming salamat ulit sa iyong pagdalaw. Thank you sa oportunidad. Ikaw, ang DWNE ay laging bukas sa iyong mga kwento at pagpabahagi ng inspirasyon at karanasan sa ating mga kababayang Novoesiano. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa edisyong ito ng Straight Talk. Ang Straight Talk ay mula sa buong puwersa ng DWNE Teleradio Team. Tayo po ay nakapailalim sa tanggapan ng punong lalawigan, Governor Oyi Umali, katuwang si Vice Governor Lemon Umali. Ako po si Delphine Agustin Ilaw, nagpapaalam na at laging nagpapaalalang pag-ibig lang ang tatalo sa dilim. Magandang araw, Novoesiano. DWNE, siyam na raan sa inyong talapitan. Kasama nyo sa pagbabago ng Nueva Ecija. Kasama kami, kasama kayo, tayong lahat. Ang mga opinyon na ipinahayag ng mga broadcaster ng DWNE Teleradyo ay pawang personal nilang mga pananaw at kuro-kuro at hindi opisyal na paninindigan ng pamatnugutan ng DWNE o ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija.